Okay. Ang Ghazwa al-Badr, ang pangunahing dahilan ng labanan sa Badr ay ang pagbalik ng malaking karaban ni Abu Sufyan mula sa Syria. Noong lumikas ang mga Muslim mula sa Makkah, alam natin, inagaw ang kanilang mga bahay, kinumpiska ang kanilang mga negosyo, kinuha ang kanilang mga ari-arian. Nung unang nasa Makkah pa yung mga Muslim, merong isang taga-Rum na ang pangalan niya si Suhaib ibn Sinan o si Suhaib ar-Rumi. Kaya siya tinawag na si Suhaib ar-Rumi dahil siya ay taga-Roman. Siya ay nag-Muslim sa panahon ng Propeta Muhammad SAW sa Makkah. Siya ay isang negosyante, may pera, okay, may yaman. So that time, umangat siya sa Makkah. Pero nung panahon na nagkaroon na ng problema yung mga Quraysh at saka mga Muslim, naobligaduhan na lumipat ang mga Muslim sa Madina, kabilang si Suhaib ar-Rumi sa mga Muslim na hindi man lang niya nakuha o wala man lang siyang nadala sa kanyang mga ari-arian, mga negosyo at mga yaman na mula Makkah. At marami pang ibang mga sahaba. Marami pang ibang mga taga-Makkah na hindi nila nakuha ang kanilang mga ari-arian. So ito na yung nangyari. Si Abu Sufyan, isa siya sa mga leader ng mga Quraysh sa Makkah. Okay, tandaan niyo yan. Kabilang siya sa mga leader na inaasahan ni Abu Jahl. Hindi pa siya nagmumuslim noon, ha? Hindi pa nagmumuslim si Abu Sufyan noon. Pero pag nagmuslim siya, mas malaking impact niya sa Islam. Diba? Inshallah, madidiscuss din natin yan. That time, ang mga taga-Makkah ay sila ay nagkakaroon ng mga caravan o kaya mga grupo na nagtitinda o nagninegosyo o nangangalakal papunta sa iba't ibang lugar. So si Propeta Muhammad SAW, dahil meron nga siyang mga expedition o mga grupo na umaaligid sa Makkah, umaaligid sa Madina, which is malapit sa Makkah, nabalitaan nila na merong isang malaking caravan na pumunta ng Syria, okay, upang mangalakal doon, upang magbenta doon. So si Propeta Muhammad SAW, siyempre, dahil nandoon yung kanyang pagmamahal sa mga sahaba niya, napag-isipan niya na kailangan niyang mabawi ang mga kayamanan ng mga Muslim sa Makkah. So ito yung nangyari. Ang plano lang sana ng Propeta Muhammad SAW ay harangin niya ang caravan ni Abu Sufyan pabalik ng Makkah. Kasi galing sila ng Syria noon eh. So ang mismong namuno dito ay si Propeta Muhammad SAW. Nalaman ng Propeta SAW na pauwi na si Abu Sufyan kasama ang isang napakayamang caravan na may halagang humigit kumulang na 50,000 na gintong dinar na binabantayan ng halos 40 na katao. So si Abu Sufyan, ang kanyang kasama sa oras na yon na nangalakal at may dalang mga yaman ay humigit kumulang na 40 na mga taga-Makkah, mga Quraysh. Okay? So si Propeta Muhammad SAW, ang layunin niya ay harangin ang caravan bilang kabayaran sa mga ari-arian na inagaw ng mga Quraysh sa mga Muslim at upang pahinain ang kanilang ekonomiya. Ngunit ito yung naging konting problema o naging problema. Si Abu Sufyan ay isa ring matinik na leader. So, ang ugali rin niya, habang siya ay naglalakbay, meron din siyang mga inuutusan na magsubaybay sa mga paligid-ligid. Meron din siyang mga inuutusang mga mandirigma na lumapit at mag-spy sa Madina. So, matalino rin si Abu Sufyan. That time, napabalik na, okay, pabalik na si Abu Sufyan at ang kanyang mga kasamahan mula Syria. Sila ay nangalakal doon na may dala silang mga ginto. Nung pabalik na sila ng Makkah, si Abu Sufyan ay nakaramdam
Okay, nakaramdam siya na mayroong mangyayaring hindi maganda. So agad-agad niyang inutusan si Damdam ibn Amr al-Ghifari. Isa yun sa mga messenger ni Abu Sufyan. Sabi na natin, magaling siyang gumamit ng kabayo. Ang pangalan niya ay si Damdam ibn Amr al-Ghifari. So inutusan siya ni Abu Sufyan na sabihin mo ya Damdam kay Abu Jahl at mga taga Makkah na haharangin kami ni Muhammad upang kunin ang mga ari-arian o ang aming mga kalakal o ang ating mga kayamanan mula sa Makkah. So si Damdam nagmadali siyang pumunta. Okay, nagmadali siyang pumunta ng Makkah. At sa oras na yon, habang siya ay tumatakbo, ang kanyang sinisigaw ay dumating, tulungan nyo kami. Inutusan ako ni Abu Sufyan na tulungan nyo kami dahil si Muhammad at mga Muslim mula Madina ay aagawin nila sa atin ng ating mga ari-arian. Aagawin nila sa atin ang ating mga ginto. Aagawin nila sa atin ang ating mga yaman. Yan yung sinisigaw niya. Sinisigaw niya yan sa Makkah. Siyempre, nabi yung mga taga Makkah. At kumbaga, tumapang yung mga taga Makkah. Yung iba sa kanila nang hindi maganda. Wala talagang walang hiya yung mga Muslim na yan. Walang hiya yung si Muhammad na yan. Kukunin niya pa yung mga yaman natin, which is ito ay yaman ng mga Muslim. Di ba? Pero nauna yung galit ng mga Quraysh at nag-utos agad si Abu Jahl. Sinabi niya na bawat pamilya ay kailangan mayroong isang lalaki na sasama at pupunta doon sa lugar nila Abu Sufyan para protektahan sila. At alam niyo ba, sa oras na yon, ang hindi lang sumama ay si Abu Jahl. Si Abu Jahl, siya yung leader, hindi siya sumama, nag-utos siya ng isang tao na pwedeng sumama doon para kabayaran sa utang niya. Alam mo yung utak niya, di ba? Yung ipapahamak niya pa yung mga kasama niya para lang sa pangsariling kagustuhan niya. So sa oras na yon, nagtipon-tipon ang mga Quraysh. Kasi nga, nagalit sila eh. Sinabi ni Damdam ibn Amr al-Ghifari na mula kay Abu Sufyan na tayo ay nangangailangan ng tulong. Na sinabi ni Abu Sufyan na darating ang mga grupo ng mga Muslim na pinamumunuan ng Propeta Muhammad SAW na kukunin nila ang ating mga yaman. Malaki yun. 50,000 na gintong dinar. Malaki yun sa panahon na yun. Pero nais lang bawiin ng Propeta Muhammad SAW ang yaman ng kanyang mga sahaba. Alam niya kung gaano kaya naman siya Abu Bakr, si Umar, si Uthman, di ba? Yung nabanggit natin, marami sahaba. Pero naika. Bilang tugon ng mga Quraysh, nagtipon-tipon ng mga Quraysh ng malaking hukbo. Nag-ipon sila. At alam nyo ba na sila ay humigit kumulang na 1,000 na mandirigma at meron silang 100 na kabayo, 700 na kamelyo at pinamumunuan sila ni Abu Jahl. Kahit ligtas na ang karaban, tumanggi si Abu Jahl na umatras. Nais niyang ipakita ang lakas ng Quraysh sa buong Arabia dahil dito naganap ang labanan sa Badr. Okay. Pero, bago pa yan mga kapatid, yung labanan sa Badr na yan, sabi ko nga sa inyo, nung dumating na doon, kasi nagkano na sila, siyempre, yun eh, yung mga nakakabayo, mabilis lang, pero yung mga naglalakad, medyo matagal, di ba? Nung dumating na sila doon, si Abu Sufyan, napakatinik na leader. Magaling. Gumawa siya ng paraan para manilang si Propeta Muhammad SAW at saka yung mga Muslim. Okay? So hinati niya yung grupo niya, yung ibang grupo nagpaiwan, at yung ibang grupo naman nauna para madala nila yung mga ginto. At hindi sila naabutan ni Propeta Muhammad SAW. Pero nung pag-alis ni Abu Sufyan at saka mga ibang mga Quraysh, patuloy pa rin yung pagdating ng mga Quraysh na pinamumunuan ni Abu Jahl, di ba? Which is, sabi ko nga sa inyo, nung una, si Abu Jahl hindi siya sasama. Pero nasabi ng mga sa utak niya kasi ayaw niyang sumama. Sa utak niya, gusto niyang maligtas. Pero dahil sa sinabi ng mga tao na kailangan ka namin, mga Quraysh, doon siya napilitan na sumama. Okay, pero sa plano talaga niya, hindi siya sasama. Okay, yan ang utak ni Abu Jahl. Nung time na yon,
na nabalitaan ng mga Quraysh, sabi nila, ya Aba Jahal. Tapos na, nakabalik na nakaligtas na si Abu Sufyan. Sabi niya, nakaligtas na siya. Pumunta na doon sa Makkah, nakaligtas na siya at hindi siya nahuli ni Muhammad. Pero sa galit ni Abu Jahl, sabi niya, kahit pa nakaligtas siya, kailangan natin ipakita sa mga Muslim na tayo ay malakas at tayo ay hindi natatakot. Ano yung ginawa ni Abu Jahl? Pumunta tayo doon sa lugar na malapit sa Madina at tayo ay mag-celebrate. Tayo ay uminom ng alak, tayo ay kumanta, lahat ng mga ginagawa nila noon, yun yung gagawin natin. Bakit? Para maramdaman ng mga Muslim na tayo ay hindi natatakot sa kanila. So merong isang Quraysh na nagsalita. Ang pangalan niya ay si Al-Akhnas ibn Shuraikh. Si Akhnas, kabilang siya sa mga leader ng mga Quraysh. Sabi niya, ya Aba Jahl, yung plano natin na pupunta tayo doon para maprotektahan lamang. Okay? Para maprotektahan lamang ang ating mga ari-arian at saka si Abu Sufyan, sabi niya, ay tapos na. So, bakit hindi lang tayo bumalik? Kasi nararamdaman niya baka may mangyaring masama. Sabi ni Abu Jahl, hindi tayo babalik. Ipapakita natin sa kanila ang mga Quraysh ay matatapang, ang mga Quraysh ay mayayaman, ang mga Quraysh ay may pwersa. Pero imagine yun mga brothers. 1,000, sabi mo nila 1,000 plus ang hukbo ng mga Quraysh. Pero alam nyo ba ang hukbo ng mga Muslim? Ang hukbo ng mga Muslim ay mayroon lamang silang 313 na mandirigma. 313 na mandirigma. Ibig sabihin nun, kung magkakaroon ng digmaan, sa bawat Muslim, dapat ang kalaban niya 3 o kaya 4. Di ba? So, ang propeta Muhammad SAW, pinamumunuan niya ito. Meron itong 82 na muhajirun. 82 ang mga muhajirun mula Makkah at 231 na mga ansar na mula Madina at 70 na kamelyo at 2 kabayo. So, imagine yun. Sa mga Quraysh, meron silang 100 na kabayo. Sa mga Muslim, 2 kabayo. Sa mga Quraysh, meron silang 700 na kabayo. Sa mga 700 na kamelyo. Pero sa mga Muslim, ay meron lamang silang 70 na kamelyo. So, ang hirap kung magkakaroon ng labanan. Diba? Bago mangyari ito, nagkaroon ng syura. Nung time na yon, ng propeta Muhammad SAW, dahil hindi nila naabutan si Abu Sufyan at hindi rin nila alam na parating na yung mga Quraysh, nahirapan yung mga Muslim. Bakit? Ang propeta Muhammad SAW, nung time na siya ay pumunta o kaya upang harangin si Abu Sufyan, hindi niya hangarin na magipaglaban. Ang hangarin lang niya ay mabawi niya yung mga ari-arian ng mga Muslim. So hindi sila nagdala ng mga sandata. Nagdala lang sila ng mga yung normal na mga armas nila. Kung meron man silang mga maliliit na mga espada, yun lang. Kasi nga hindi nila hangad na makipaglaban. Okay? At marami din sa mga malalaking mga sahaba at magagaling na mga sahaba hindi sumama. Hindi sumama si Umar, hindi sumama kung di ako nagkakamali, pati si Ali. Marami sa mga magagaling na mga sahaba at mandirigma ng mga sahaba hindi sumama. Kasi nga ang hangarin lang ng propeta Muhammad SAW ay kumbaga kunin yung karapatan ng mga Muslim sa mga Quraysh at hindi makipaglaban. Okay? Yun lang yung hangarin niya. At that time, nung hindi nila naabutan, si Abu Sufyan, siyempre, pauwi na ang mga Muslim, pabalik na sila. Pero sabi ko nga sa inyo, si Abu Jahl, hindi siya nagpapigil sa mga Quraysh at siya ay tumuloy saan siya tumuloy? Tumuloy siya sa malapit sa lugar, sa Madina, kung saan dumadaan ang mga Muslim, at yun ang problema. Magkakaroon sila doon ng enkwentro. Magkakaroon sila doon ng tinatawag na paglalaban. Pero bago mangyari yun, nagkaroon ng syura. Ibig sabihin ng syura, isang meeting, sangguni bago ang labanan. Nagsangguni ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba. Nagpahayag ang suporta. Siyempre, bago mangyari yun,
si Propeta Muhammad SAW humingi siya ng suporta sa mga sahaba. Ano? Kung sakali ba na magkakaroon tayo ng war, sabi niya, kung magkakaroon ba tayo ng digmaan, sabi ng Propeta Muhammad SAW, ay susuportahan niyo ba ako sa oras na yun? So, ito yung nangyari. Nagpahayag ng suporta sina Abu Bakr, si Umar ibn al-Khattab, si Miqdad radhiyallahu anhu, pagkatapos na nagsalita si Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu anhu sa ngalan ng mga Ansar. Okay, sa mga ngalan ng mga Ansar, si Sa'ad ibn Mu'adh, siya taga Madina, at nangakong lalaban sila kasama ng Propeta sallallahu alaihi wasallam saan man siya magpunta. Okay? So, ito yung nangyari. Pagpili ng lugar na labanan, kasi dati, kahit magkaano na sila, magkalapit na sila, nagkakaroon pa rin ng usapan eh. Diba? Yung mga taga Makkah, okay, sino yung representative nyo? Yung mga taga Madina, sino yung representative nyo? Mag-uusap yan. Okay, sabi ng propeta namin, ng Propeta Muhammad SAW, dito tayo maglalaban. Sasabihin naman ng mga taga Makkah, dito rin namin gusto makipaglaban. Ganun dati. Ganun yung senaryo ng labanan dati. Hindi yung agad-agad na lulusubin sila. No. So pumili ng lugar para sa labanan. Iminungkahi ni Hubab ibn Mundhir radhiyallahu anhu na sakupin ang pinakamaliit na balon upang mawalan ng supply ang tubig ng mga Quraysh. Okay. So maganda yung tinatawag na mungkahi ni Hubab ibn al-Mundhir. Okay? Kumbaga dito muna yung natin, dito tayo maglaban para masakop natin tong lugar na to. So maganda yung niya. So, tinanggap naman ito ng Propeta Muhammad SAW. At nanalangin pa ang Propeta Muhammad SAW bago ang gabi ng labanan. Okay, kasi nagkausap-usap na sila na dito tayo maglalaban. Pumayag din ang mga Quraysh na okay, dito tayo maglalaban. Pero sa oras na yon ay nandoon na rin yung takot. Pero ang pinanindigan ng Propeta Muhammad SAW at saka mga sahaba ay yung kanilang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine nyo, 1,000 versus 300 lamang. Yan lang ang labanan mga brothers. Pero hindi sumuko ang mga Muslim. So nanalangin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gabi bago ang labanan. Time-team na nanalangin ang Propeta Muhammad SAW kay Allah, O Allah, kung ang maliit na grupo na ito ay mapuksa ngayon, wala nang sasamba sa iyo sa lupa. Yan ang takot ng Propeta Muhammad SAW. So, ang isa sa mga ginawa ni Abu Bakr radhiyallahu anhu ay inalis siya ni Abu Bakr at tiyak natutuparin ng Allah ang kanyang pangako. Lagi niya sinasabi na ya Rasulullah, wag kang matakot. Nandiyan lang. Lagi nagbibigyan ng advice si Abu Bakr. Laging tumutulong kay Propeta Muhammad SAW. Yan ang magandang kaibigan. Hindi iniwan ni Abu Bakr Siddiq si Propeta Muhammad SAW mula sa Makkah hanggang sa Madina. Hanggang sa mga labanan, hindi siya iniwan ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Lagi niyang sinasabi, ya Rasulullah, huwag kang matatakot. Ya Rasulullah, nandito lang kami para sa iyo. Lagi nag-advise. So ito na, nagsimula ang labanan sa pamamagitan ng tunggalian ng mga pangunahing mandirigma. Noong una, ang labanan kasi ay labanan ng alam niyo yung mga palabas ng mga India? Di ba yung mga nanonood dyan ng mga Bollywood? Yung mga labanan nila, una yung mga mandirigma nila. Yan yung ginagawa eh. So, wala pa yan. Sa panahon ng Propeta Muhammad SAW, ang unang ginagawa ng mga Muslim noon at saka mga ibang labanan, mga ibang grupo noon, ang ginagawa nila ay pumipili muna sila ng mga magagaling na mga mandirigma at yun ang pinagtutunggalin nila. So, nagkaroon ng labanan. Sa panig ng mga Muslim, si Hamza radhiyallahu anhu. Okay, sa panig ng mga Quraysh, ang kalaban niya ay si Utbah ibn Rabi'ah. Okay, sa pangalawa naman ay si Ali radhiyallahu anhu at ganun din si Shaybah ibn Rabi'ah. Sa mga Muslim din si Ubaidah ibn al-Harith at si Walid ibn Utbah. So, sa oras na ito, mga kapatid, nagkaroon sila muna ng tunggalian. Kaya si Hamza ay tinagurian na isa sa mga mandirigma ng relihiyong Islam.
ganun din si Ali radiyallahu anhu, at ganun din si Ubaidah ibn al-Harith. Sa mga Quraysh naman ay si Utbah ibn Rabi'ah, Shaybah ibn Rabi'ah, si Al-Walid ibn Utbah. So nung naglaban na sila mga kapatid, nung unang labanan nila, parang palabas no? Kung titignan natin, paano kaya naging labanan nila? Nagwagi sina Hamza at Ali. Okay? Samantalang nasugatan si Ubaidah, ngunit nagtagumpay pa rin ang mga Muslim. Natalo yung mga Quraysh sa oras na iyon. Pero sa oras na yun mga kapatid, nung naglaban na, nung unang tunggalian nila, siyempre nagkaroon na ng takot yung mga Quraysh. Diba? Kasi unang labanan pa lang ng mga mandirigma nila, nagkaroon na ng problema eh. Diba? Natalo na yung mga nila, natalo na yung mga leader nila, yung mga mandirigma nila, si Hamza, si Ali, si Ubaidah ibn al-Harith. So natakot na sila noon. So tumulong ang Allah subhanahu wa ta'ala, tinulungan niya ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapanatagan sa kanilang mga puso, pagpapadala ng, ito pa yung nangyari. Habang sila ay nakikipaglaban, nung time na yon, natapos na yung tunggalian ng mga mandirigma nila na si Hamza sa mga Muslim, si Ali at saka si Ubaidah ibn al-Harith. Sa mga Quraysh naman na si Utbah, si Shaybah ibn Rabi'ah at saka si Walid, nung nagkaroon na sila ng labanan at natalo yung mga Quraysh, doon na sila naglaban-laban. Doon na sila nagdigmaan. Pero nandoon pa rin yung pangamba, okay, nandoon pa rin yung pangamba ng mga Muslim. Bakit? 300 versus 1,000. 313 versus 1,000. Pero nandiyan ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila iniwan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus tinulungan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano yung tinulong ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pinatatag sila sa pananampalatayang Islam. Alam niyo ba kung bakit hindi matinag-tinag ang mga Muslim hanggang sa panahon natin ngayon? Kasi tayo, kung para sa Allah, kahit mamatay tayo, wala tayong doubt doon. Pero sila hindi. Ang mga kalaban kasi natin, kaya natatakot makipagdigma sa mga Muslim kasi wala silang paninindigan eh. Ano ba yung ipaglalaban nila? Di ba? Wala eh. Pera? Ano ba? Gobyerno? Hindi natin alam eh. Pero tayo, kung para sa Allah, kahit mamatay tayo, walang problema. Kaya, yan ang kinakatakutan ng mga kalaban natin sa Islam hanggang ngayon. Hanggang ngayon, mga kapatid. So si Allah, nagpadala rin siya ng ulan upang tumibay ang lupa. Okay. So para kasi alam niya na magiging matibay ang mga Muslim sa labanan na yun, nagpadala siya ng isang malakas na ulan. At nagpatibay yun sa mga Muslim, mga kapatid, sa reliyong Islam. At alam nyo ba, habang sila ay nakikipagdigma, ang kanilang lakas ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag sila ay pinanghihinaan, sila ay lumalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakikita nila yung pagpupursigi, yung tapang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at doon din sila tumatapang, mga kapatid, sa reliyong Islam. Pangatlo, pagpapadala ng mga anghel bilang suporta, gaya ng binanggit sa surah Al-Anfal na nakasubaybay sa kanila, nakasuporta sa kanila ang mga anghel. Mga kapatid, paano mananalo yung 1,000 na kung ang 313 ay kasama nila ang mga anghel, mga kapatid, sa reliyong Islam. So naglaban sila at maraming nangyari sa oras na iyon, at ang kinalabasan ng labanan, nagwagi ang mga Muslim. Okay? Nasawi ang 14 na Muslim, sila ang tinatawag na mga syuhada, mga martir. Humigit kumulang naman na 70 na Quraysh ang napatay, at humigit kumulang naman na 70 na Quraysh ang nabihat. So almost ang natalo sa mga Quraysh is 140. Yung 70 na Quraysh na iyon, merong mga nagmuslim sa kanila at meron din yung mga pinalaya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sila ay pinagbabayad ng mga buwis sa oras na yon. So kabilang sa mga napatay ay si Abu Jahl. Okay, so namatay na si Abu Jahl. This time, medyo pinanghinaan yung mga Quraysh sa Makkah. Pero tuloy pa rin yung kanilang mga plano. Si Umayyah ibn Khalaf, si Utbah ibn Rabi'ah, si Shaybah ibn Rabi'ah, si Walid ibn Utbah. Okay, so mga kapatid sa reliyong Islam, ang labanan sa Badr
ay isang history na hindi pwedeng kalimutan ng isang Muslim na pinakaunang labanan na nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad SAW sa Madina at ang namumuno pa rito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang namumuno rito mga brothers. At nanalo sila dito. Kahit pa sila lamang ay 313 ay nabawasan man sila ng 14 na mga Muslim at sila yung mga syuhada, mga martir, pero nandoon pa rin yung kapanatagan ng kanilang mga pananampalataya at tinulungan pa sila ng mga anghel sa oras na yun mga kapatid. Ito yung mga kahalagahan ng labanan sa Badr. Ang labanan sa Badr ay naging unang malaking tagumpay ng mga Muslim at isang mahalagang pagbabago sa kasaysayan ng Islam. Noong panahon na nanalo ang mga Muslim sa labanan sa Badr ay nagkaroon na ng takot yung iba't ibang mga karatigbayan sa Madina. Yung mga iba't ibang mga grupo sa malapit sa Madina at Makkah. At yung iba't ibang lugar, nalaman din nila, iba't ibang bansa, nalaman din nila nang mayroon ng Islamic State na pinamumunuan ng isang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at doon na nagsimula ang paglaganap ng relihiyong Islam. Kasi natakot na sila. Kasi naitatak sa history, 1,000 na mga Quraysh, tapos 313 lamang na mga Muslim, pero nanalo ang mga Muslim. So paano pa pag dumami pa ang mga Muslim? Okay? So marami tayong matatalakay na mga digmaan at meron din mga panahon na natalo din yung mga Muslim. Pero this time, nanalo ang mga Muslim, mga kapatid sa relihiyong Islam. At alam nyo ba, ito ay isa sa naging dahilan ng paglaganap ng ating relihiyong Islam at sa pamamagitan nito, napatunayan ng mga Muslim ay isa ng matatag na pamayanan. Okay. Yung sinasabi ng mga Quraysh na hindi yan magagawa ni Muhammad ay nagawa ito ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga Muslim. Pangalawa, lumakas ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Mas lumakas pa ang kanilang akida, ang kanilang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Humina ang kapangyarihan at prestihiyo ng mga Quraysh sa oras na iyon, mga kapatid, sa relihiyong Islam. Okay? At lumawak ang impluwensya ng Islam sa Saudi Arabia at ipinakita ni Allah mga kapatid ang kanyang tulong sa mga tapat na mananampalataya. Tinawag ni Allah ang araw na ito na tinatawag na Yawmul Furqan, araw ng pagkakaiba ng katotohanan at kasinungalingan, sapagkat dito malinaw na nahihiwalay ang katotohanan at kamalian. Dahil sa panahon na yon ay ipinakita ng mga Muslim na pinamumunuan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaya na ng mga Muslim na gumawa ng isang Islamikong pamayanan, gumawa ng Islamic State upang mamuhay doon ng mga Muslim, at dito nagsimula ang mas pagpapalawak ng relihiyong Islam. At sa oras na yun, biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ay nagsimula na rin yung mga pagpapadala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga pag-aanyaya ng iba't ibang pag-aanyaya nila sa iba't ibang lugar upang ipalaganap ang relihiyong Islam. May mga yumakap sa Islam at mayroon din naman mga tumanggi, at doon pa rin nagsimula yung iba't ibang mga digmaan. So biidhnillah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, tapos na po natin yung Ghazwat Badr. Biidhnillah dadagdagan pa po natin iyan ng mga ibang labanan nangyari sa panahon sa Madina. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.